May ilang brand ng pagkain sa ating bansa ang talaga namang sinuportahan at tinangkilik nating mga Pilipino mula noon hanggang sa ngayon. Ang mga brand na ito ay patuloy sa kasalukuyan sa pagbibigay ng masasarap at dekalidad na mga produkto. Isa na nga dito ang sikat at kilalang Pure Foods. Marami sa atin ay paniguradong naging paborito ang pagkain ng classic tender juicy hotdog noong bata at nakikita nating nakaimbak sa freezer ng bawat kabahayan. Sa pagdaan ng maraming taon ay naging bahagi na ito ng ating hapagkainan. Isa rin ba kayo sa nag-iisip kung paano nga ba nagsimula ang kumpanyang Pure Foods? Ang Filipino brand na ito ay mayroong napakayamang kasaysayan. Dumaan man sa maraming pagbabago, nananatili pa rin nagbibigay ng dekalidad na produkto sa bawat henerasyon. Nagsimula at naitala ang kasaysayan ng Pure Foods noong October 31, 1956 sa lungsod ng Mandaluyong na kilala bilang Pure Foods Corporation na gumagawa at nagbebenta ng mga naprosesong karne. Noong nagsisimula, ang pangunahing produkto ng kumpanya ay paggawa ng hotdog at ilan pang meat products. Pagdating ng 1961, nailipat sa ibang negosyante ang pag-aari ng Pure Foods at taong 1965 nang pumasok ang Ayala Group bilang pinakamalaking stockholder nito. Sa pagpasok ng Ayala Group, lubos pang pinalawak ng Pure Foods ang kanilang produkto at pinasok na rin ang pork processing at tuna production at nagsimulang mag-angkat mula sa Estados Unidos. Dahil dito, napansin at nagka-interes ang G.A. Hormel, isang American manufacturing company na makipagnegosyo sa Pure Foods. Formal na napasa ilalim at naging subsidiary company ng Ayala Group ang Pure Foods taong 1981 matapos na bilhin ang ilang pang natitirang shares ng mga investor nito. Ayon sa ginawang pananaliksik ng isang ekonomistang Hapon na si Kenjo Koki noong early 90s, porsigido ang Ayala na nais itong gawing isa sa pinakamalaking kumpanya na gumagawa ng pagkain ng Pure Foods at ihanay kasama ang San Miguel at RFM Corporation. Sa ekspansyong ito, kasama dito ang pagpasok sa chicken broiler business, pag-aalaga ng hipon at paggawa ng harina. Sa katunayan, taong 1991, nagbukas ng panibagong planta ang kumpanya na kaya mag-produce ng nasa 150,000 tonelada ng pagkain. Samantala, taong 1982, ang Pure Foods ay sumubok na ring pumasok sa papausbong na fast food industry sa bansa. Binuksan nito ang Smokies food stall chain na ibibenta ang pangunahin nitong produktong hotdog. Mula sa 10 sangay lamang nito noong 1985, tinatayang umabot sa 150 ang binuksan pa nitong stall pagpasok ng 1990 at nagpasok ng mahigit sa 100 milyong pisong benta sa Pure Foods. Nagtuloy-tuloy pa ang paglago ng kumpanya nang mabili naman ito ang Coney Island mula sa Cimark Enterprises na siya ring gumagawa ng ilan pang kilalang produkto sa Pilipinas sa loob ng maraming taon gaya ng Wamos at Go Nut Donuts. Mula late 80s hanggang sa kabuuan ng dekada 90 sa ilalim ng Ayala Corporation ay masasabing tuloy-tuloy na naging maganda ang pwesto sa merkado ng iba't ibang produkto nito. Ang paggamit ng iba't ibang marketing strategy gaya ng TV commercials at print ads ay naging hakbang upang lubos pang makilala ang Pure Foods. Tender, juicy hot dogs from Pure Foods, the official hot dog of the tender years. Isa pa sa talaga namang lubos na nagpakilala sa kumpanya ay ang pagpasok nito sa kauna-unahang professional league sa Asia na Philippine Basketball Association sa ilalim ng Ayala Group noong 1988 matapos na makuha ang prangkisang iniwan ng Tanduay. Tanda ko pa nga noon mga katanong na isa ang Pure Foods hotdog sa mga inaabangang team sa PBA at ilan nga sa mga naging manlalaro ng kupunan ay nakabilang pa sa 50 greatest players ng PBA gaya nina Abit Gidaben, Jericho Deniera,
Jojo Lastimosa at ang nag-iisang kapitan na si Alvin Patrimonio. Habang namamayagpag ang Pure Food sa broiler industry, nakuha rin ito ang 50% ng market share sa produktong hotdog. Nangangahulugang kalahati ng mga tumatangkilik at kumakain ng hotdog ay pinipiling bilhin ang brand na Pure Foods. Bukod pa dyan, nakuha rin ng Pure Foods ang prangkisa ng isa sa mga sikat na fast food chain sa buong mundo na Burger King at pinamahalaan hanggang 2006. Sa ngayon nga mga katanong ay pag-aari na ng Jollibee ang karapatan sa operasyon dito sa ating bansa. Bago matapos ang 90s ay pumasok sa kasunduan ng Pure Foods nang makipag-partnership ito sa Hormel Foods na kilala na gumagawa ng brand na Spam. May hiwalay tayong video mga katanong kung paano nga ba naimbento ang Spam. Makikita niyo ito sa ating comment section. Dito na nga tinawag ang kumpanya bilang Pure Foods Hormel Company na kung saan ay 60% ay sa Pure Foods at ang natitirang 40% naman ay sa Hormel. Masasabing ito ang pinakamalaking hakbang na ginawa ng kumpanya para sa ikauunlad nito. Trivia muna tayo mga katanong. Noon pang 1800 ay pinamamalit ng pangalan ang salitang dog sa sausage. May mga haka-haka noon na karne ng aso ang ginagamit ng mga sausage maker sa paggawa nito. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Germany ang isa sa mga bansang pinakamahilig kumonsumo ng sausage. Sinasabi ring dito ito na imbento. Walang eksaktong makapagsasabi kung kailan at saan ba talaga nagsimula ang pagpapalaman ng hotdog sa ban o tinapay. Isang food server na nagngangalang Harry Stevens ang sinasabing kauna-unahang nakagawa nito. Ayon sa kanya mismo, habang siya ay nagtatrabaho sa New York Polo Grounds noong 1901, naisip nitong gumamit ng maliit na French roll nang maubos ang wax paper na ginagamit upang mahawakan ang hotdog. Isang German immigrant mula sa Frankfurt, Germany ang di umano'y nagdala ng hotdog sa Estados Unidos. Ayon naman sa mga kwento noon, tendero ng hotdog sa lansangan ng St. Louis at Missouri si Fitch Wanger at nagbibigay ito ng gloves sa kanyang mga customer upang hindi mapaso ang kamay nito. Dahil sa madalas na hindi pagsasauli ng ginagamit na gloves, naisip ng kanyang asawa na ihain na lamang ang hotdog sa isang rolyo ng tinapay. Fast forward tayo sa kasalukuyan mga katanong. Nang pumasok ang taong 2001, ang karibal na San Miguel Corporation ay masigasig na nakikipag-usap sa Ayala Group upang makuha ang Pure Foods Hormel. Nais ng SMC na lalo pang mapalakas ang pangunguna nito sa industriya ng pagkain at inumin, habang nais naman ng Ayala na mas pagtuunan ng pansin kung saan sila mas kilala, sa real estate, banking at telecom business. Nang taon ding iyon, buwan ng Mayo ay naisa katuparan ng kasunduan. May mga ulat noon na di umano'y nagkakahalaga ng 7 bilyon ang nasabing deal. Ang pagkakabili ng San Miguel Corporation sa Pure Foods Hormel ang nagtanghal na numero 1 sa larangan ng food and beverage business. Sa bagong biling kumpanya na ngayon tatawagin ng San Miguel Pure Foods Company Incorporated, dito isinailalim ang lahat ng produktong pagkain nito, mula sa pag-aalaga ng manok, baboy, baka, maging sa paggawa ng mga dilata at ilang pang produkto gaya ng keso, margarine, ice cream at mantika. June 2018, ang San Miguel Pure Foods Company Incorporated ay pinalitan ng San Miguel Food and Beverage Incorporated upang ipakita na saklaw na rin ito ang paggawa ng beer at non-alcoholic na mga inumin. Sa ngayon, ang produksyon ng pagkain sa ilalim ng San Miguel Corporation ay nahahati sa 3 dibisyon: ang San Miguel Foods Incorporated, Magnolia at Pure Foods Hormel Company, na ang ilan sa mga produkto ay Magnolia Chicken, ice cream at dairy products, Monterey para sa sariwa at marinadong karne, San Mig Coffee, Bimeg para sa animal feeds, at Pure Foods para sa refrigerated processed meat at dilata.
Lumipas man ang panahon, ang Pure Foods man sa ngayon ay bahagi na lamang ng mas malaking korporasyon na nanatili pa rin ang brand at patuloy pa rin nakatitikim tayo ng produktong minahal natin noong ating kabataan, ang Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Ano ang kwentong Pure Foods Hotdog nyo mga katanong? Sino sa inyo nakahiligan din ng pagkain ito noong inyong kabataan? Hilig nyo rin bang isawsaw ito sa ketchup katulad ko?